Malalim na ang gabi. Pero ang mga nagpapagamot kay Brother Charles, matyaga pa rin naghihintay. Libre kasi ang pray-over dito. Si Tatay Ernesto nga na idinadaing ang sakit na emphysema, tuberculosis, sakit sa atay at kolon. 4 na beses nang nagpapabalik-balik kay Master. Bit-bit lamang ang kanyang pananalig. Naniniwala ako na lahat ng kagustuhan ng kalooban ng Diyos, kung gusto niya mangyayari, ganyan ang pananampalataya ko. Pero sabi naman ni Master Charles, unti-unti lang daw dahil mahihina na raw yung mga beans ko. I love you. I love you. Please come to me. Please come to me. Please heal me. Please heal me. Feel ka yung init. Receive mo ka. Receive. Power ni God the Father yan ha. Big na yung ano? Kakaibang paraan ng panggagamot ng magkapatid. Ang lunas para matanggal ang sakit, para lang nilang ginagamitan ng magnet. May kabutok ba? May na ano? May humihila palabas? Okay, meron. Ramdam daw ng mga pasyente na parang hinuhugot lang ang kanilang karamdaman. Pray ka lang ha. Isa sa mga pasyente si Marlene na madalas ginagambala ng masamang espiritu. Matapos ma-pray over si Marlene, inumpisahan na ni Brother Charles ang gagawing eksorsismo laban sa kampo ng Diablo. I will capsulize them. No? Hindi na rin sila makalabases. Vacuum ko sila lahat. Uubusin natin tonight. Okay? Wala akong pakialam dyan kung 100 sila, or 1,000 sila, or million sila. With the divine power. Hindi ro tinatantanan ng mga ligaw na kaluluwa si Marlene. Now. Si Brian, si Steady lang. Sa pangalan ng Diyos na Ama, sino ka? Sagot ka ha, sagot. Sino ka? Sagot, sagot. Ha? Sagot, sagot. Sagot. Dire ah. Brother, kami na ba? Stop. Still. Don't move, ah. Susunugin kita. Maya-maya pa, mistulang ipinako sa sahig si Marlene. Oh, ayan. Parang hindi na siya Hindi na maka... Yan. Ayan. Paano mo? At nang kausapin ni Grace si Marlene, espiritu na pala ang kaharap niya. Anak ko siya. Anak mo siya. Wala kang karapatan. Paano mo masasabihin na anak mo siya? Paano mo masasabihin na anak mo siya? Simula bata. Simula bata. Simula bata. Simula ng bata pa. Ano ba ginawa ko ko na siya? May kakambal siya, alam mo yun. May kakambal siya. Anak ko siya. Malapit ko na siya kukunin. Sa ngayong gabi, walang makakaligtas kahit isa sa inyo. Sila mo ipapasidlon ko Oo. sila dada Ngayon ipasok ni Master kayong lahat doon sa loob ng katawan. Okay? para uubusin ko na sila Uubusin lahat. kayo Let susunod. Ang pagsunog sa masasamang espiritu, sinimulan na ni Brother Charles. sa ayaw o hindi, goodbye. The divine power ko. Burn them, O Lord. Burn. Now. Ang nangingisay na katawan ni Marlene, muling pumayapa. Hayaan mo siya. Wala mo na makatouch sa kanya. Wala mag-touch sa kanya. Bismillah. Ilang saglit pa, bumalik na rin ang ulirat ni Marlene. Sige. Wait lang sis ha. Sige. Kaya mo? Kaya mo? Upo ka muna. Mama ko. Ha? Naalala ko lang po na wala akong nakikita, kundi may isang babae na isang matanda na
na mahabang buhok. Tinatawag ako. Tapos parang gusto ko kunin yung kamay ko. Na, halika. Tapos, sa malayo rin, may nakikita po akong dalawang lalaki. Yun lagi ko nakikita every time na kahit saan ako magpunta may babaeng maganda. 16 years old pa lang si Marlene. Pinaglalaroan na ang katawan niya ng Diablo. Na nangangagat pa daw ako. Tapos, wild, sobrang wild pag sinasapian daw po ako. Minsan nga, kulang na lang po yung pakpak daw, sabi nila, na unang-unang sapi ko po yung paa ko, talagang tumatayo na hanggang ganito, yung pinakadalawang paa ko, yung darin. Nakatayo po talaga, tapos yung buhok, sabi nila, ewan, nakataas yung mata. Mula noon, naging lapitin siya ng mga ligaw na espiritu. Hindi na mabilang ang mga kinonsulta nilang albularyo. Pero ni isa, walang nagawa para mapalaya siya sa mga hayop na demonyo. Hindi ko kaya ito! Malakas mo sa kanyang espiritu! Sa anak mo, ayoko na! Ako muna, tatay! Tulungan mo yung anak ko! Parang lalong lumayo. Hindi ko alam bakit. Pag nagpapagamot ako, sinasabi nila na, oh, magaling na to, magaling ka na. Pero wala, paulit-ulit na yun. Parang ang sakit, pakinggan na, magaling ka na, pero bakit ganun pa rin? Sa kanyang pagdulog kay Brother Charles, biglang humina ang puwersa ng mga magnanakaw na kaluluwa. Parang yung nakikita ko, unti-unting nawawala. Susunod, ang ritual ng eksorsismo ayon sa simbahang Katoliko. Ito'y panalangin ng simbahan na kung saan pinalalayas niya ang isang demonyo. Sa pagbabalik ng Under Special Investigation. That freely